Okay, good day everyone. CCTV camera bulb with dual camera. Installation guide po. How to connect to internet and how to access the camera. Okay, so yan. Ito po yung mga included sa package. Optional kung bibili kayo ng kasama yung memory card. Pero I suggest, much better, meron ng memory card yung bilhin nyo. Para, alam nyo yun, isang bilihan na lang. Okay? So, ito yung kasama, receptacle, or kung meron naman kayong mga receptacle sa bahay nyo na mga nakabuild na, ayun na lang po yung gamitin nyo. Mas much better. Mas less hassle. Okay? So, unahin ko lang yung mga specification or yung mga parts ng camera. So, ito yung speaker niya. Ito yung kanyang device ID. Okay? Ito yung steady camera. Ito yung camera na naro-rotate or yan, gagalaw. Ito yung kanyang mga dead light. Okay? Ito yung mic. So, ito yung para sa recording ng mga voice sounds. And then, dito sa baba, ito yung kanyang memory card slot. And also, the reset button. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa installation or setup ng camera, ang unang-una natin gagawin is magda-download tayo ng B380 Pro dito sa Play Store or App Store. Okay, so we're going to Play Store. So, i-search natin si B380 Pro. So, ito. So, click Enter. Ayan. So, ito po yung i-install natin. B380 Pro. So, pag na-install na po natin yan, since naka-install na pala ito sa cellphone ko, open na lang natin yung application. Yan. So, ito yung interface ng application. So, unang-una natin gagawin, we need to register an account. Okay, so click register. Yan. So, dito sa region, select natin is Asia since nasa Philippines tayo. And then, input natin yung email address natin. So, ito, sample lang naman to. At Gmail or Yahoo Mail or kung anong mail yung gamit nyo, input nyo dito. And then, click nyo lang yung next. Yan. So, eto, once na nandito na kayo sa step na to, si B380 Pro app is magpapadala ng code dito sa may mismong email address nyo. So, mga within 5 minutes, check or within 1 to 2 minutes, i-check nyo yung email nyo, paki-check dun sa inbox. Kung wala po siya sa inbox, usually pumapasok po siya dun sa may spam folder. Andun po yung code. So, pag nakita nyo na po yung code, enter nyo lang dito. And then, once na enter nyo na, meron yung password, i-input kayo ng password, parang gumagawa lang kayo ng FB account. Okay? So, since I already registered my account, login ko na lang. So, yan. So, ayan, nilalagin ko na yung aking account. So, yun. So, eto, dito ako mapupunta once na nakapag-login na kayo dito sa B383 Pro application. Okay, ito yung pinakauna-una natin gagawin bago tayo mag-setup. Kailangan meron muna tayong account. Okay? So, once meron ng account, ito na. Ilalagay na natin yung camera, itong camera bulb, sa any receptacle na merong power. Okay? So, make sure meron siyang power. Ito sample. Yan. So, yan. Once na meron na siyang power, iilaw siya. Okay? So, hintayin lang natin. May voice prompt. Yan. Maririnig yung voice prompt. And then, iikot siya. Okay. So, yun. Pag narinig yun yung prompt na yun na please scan the QR code from the camera and wait for the connection. Yan. Ready na siya for the connection. Okay?
So, ang gagawin natin, eto, punta tayo sa B383 app. Okay? First step, we need to click the add device. Once na add device na nila, i-scroll up lang natin. Okay? Once na i-scroll up na natin, click natin itong Wi-Fi camera. Okay. Andito na tayo. Okay? So, after the step, click na natin itong AP hotspot connection. Okay. So, andito, pipiliin niyo po yung Wi-Fi nyo. Okay? Kung ano po dito yung mismo Wi-Fi nyo. So, ito, piliin ko po yung Wi-Fi namin. Ano pala ito? Ito yung Wi-Fi namin for CCTV only. So, input ko lang yung password ng Wi-Fi namin. So, ayan. Pag na-input ko na yung password namin, make sure tama po yung password, ha. And also, applicable lang po ito sa 2.4G connection. Sa mga may internet na mayroong 5G HC or 5G, wag po natin siya doon i-connect kasi hindi po siya magko-connect. Hindi po compatible sa 5G si camera natin. Okay? So yan, na-input na natin yung password. Click po natin si confirm. Okay. Pag lumabas po itong prompt na to, yan, i-connect na po natin si cellphone sa hotspot muna ni camera. Okay, connect na natin. Yan. Click lang natin I know. Ayan. So, si cellphone, hahanapin niya ngayon si hotspot ni camera. So, ano ba yung hotspot niya? So, i-check natin yung device ID. Ito siya. 6899280. So, kung makikita nyo, ito siya. Start from the MB, followed by the device ID. So, connect tayo dito. Okay, sabi ni camera, pag naka-connect na sa hotspot, balik na daw sa application, sa B380. So, balik tayo. So, yan. Device connecting na. So, hintayin na lang natin. Okay? Hintayin lang natin siya. So, yun. Kung maririnig nyo, complete na daw. Pero hintayin pa rin natin sa application. Yan. Activating device. So, already sync na si camera sa internet together with the application. Okay? So, ito, maglalagay na tayo ng device nickname. So, kayo nang bahala dito kung anong lalagay yung pangalan ng camera nyo. So, ito, para madali, home na lang. And then, click natin view device. So, ayan. Makikita nyo. Connected na si B380. Okay? Ayan. So, paliwanag ko lang yung mga function ni camera, ni application. So, ito si PTC. Ito yung movement. Okay? As I mentioned earlier, ito lang yung gagalaw. Itong camera na to. Okay, ito, since steady lang siya. Naka-steady lang. So, try natin pagalawin si camera. Yan. Kung makikita nyo, magalaw mo siya. Okay? Ito yung PTC movement. Okay, next. Punta tayo sa tinatawag na two-way audio. Two-way audio meaning, pwede tayong marinig sa camera and then, kapag tayong uma-access, pwede natin marinig kung ano yung mga nasagap na sounds ni camera. So, example, ito. Click na natin dito. Ayan.
Yan, kung maririnig nyo. So, ayun. And the next, proceed naman tayo na tayo naman yung magsasalita sa cellphone and then maririnig naman sa camera. So, ito lang yan. Hello? Yan. So, ito yung tinatawag na two-way. Okay. Next one, punta tayo dito sa more. Yan. Ito yung alarm. Okay. So, itong alarm, for example, nandun sa bahay, nandun kayo sa bahay. Or nandun sa bahay yung camera, may nakita kayong, kung may nakita kayong suspicious, pwede nyo ito pindutin. Yun. Parang ina-alert ni camera na, uy, under surveillance ka. Ang ginagawa mo dyan, parang ganon. So, kung pwede rin mga pagtitripan nyo, di wag naman sa ganon. Okay? So, para saan naman po to, sir, si light control? Light control, yan. Yung ilaw naman yan. Ayan, no? May ilaw, di ba? Yan. So, kung gusto nyo pailawin yung camera, pailawin nyo. Okay? Pero lagi lang dapat siya naka-auto or naka-off. Kasi, medyo malakas sa kuryente kapag laging nakailaw. Okay? Itong preset PTC, ginagamit lang naman to kapag gusto niyo siyang i-calibrate yung mga movement or yung mismong, yun nga, yung pag-access sa kaliwat kanan, yun siya. And then, eto si motion track, try natin siyang i-activate. Eto medyo makakatulong to. Yan. May kita nyo. Yan. May kita nyo, si camera, sinusundan niya yung kamay ko. Yan. So, ito yon si motion track, meaning motion detection movement. Kapag meron siyang nade-detect na mga gumagalaw, sinusundan niya yung mismong object or yung mismong kahit tao. Basta may na-detect siyang movement, susundan niya yon. Okay? So, ayun yung use niya. Then, off muna natin to. Yan. Next one, image setting. Ito, advice ko lang lagi dito is dapat lagi lang siyang naka-auto. Kasi, if ever, si camera, yan, for example ito, sample natin. Yan. Once na detect niya na totally black or talagang hindi, totally, sobrang dilim na, maski yung mata mo hindi na visible, automatically, si camera, magiging night vision siya or meaning magiging black and white. Even hindi visible sa mata mo, yung mga object, kay camera visible pa rin. Okay? So, ayun yung purpose ni image setting. Inversion. Yan. Inversion naman, yan, ginagawa lang yung upside down, depende kung saan mo i-place yung camera mo eh. So, yan. Gagawin lang yung upside down, yung mismong display. So, ito yung mga mismong function ni camera. Okay? Next one. Paano yung playback? Ay, nakabukas pala si ano. Sorry, patay muna natin. Paano si playback? Or paano magkakaroon ng playback? Siyempre, kapag playback, kailangan natin si memory card. Okay? Kung walang memory card dyan, wala po tayong recording or playback. So, si memory card, kailangan class 10, insert lang natin siya dito. Yan. Ganyan. So, yun. Pag na-insert na natin siya, punta tayo dito sa settings. Yan. And then, punta tayo sa recording settings. Yan. Meaning, nade-detect na niya si camera. Okay? So, sa recording, ito po ang function niya. So, balik ulit tayo ha.
So, punta tayo sa settings. Punta tayo sa recording settings. Okay. Meron ditong continuous event record audio. Video quality, always lagi nyo ng HD para high definition. Paliwanag ko lang tong event recording. So, si event recording, ito po yung kapag meron lang siyang na-detect na movement, doon lang siya mag-record. So, it's up to you po kung ganun lang po yung gusto nyong gawin. Mas makakapag-save tayo ng memory. Okay? So, looping naman siya, meaning, for example, puno na yung storage. Kung ano po yung unang na-record, ayun po yung unang mabubura. So, continuous lang po. Looping ang tawag doon. So, ako, advice ko lang, much better na i-off natin to. So, pero depende po sa inyo yun. Pero sa akin, naka-off. Para whole day recording siya. Lahat every minute naka-record. Okay? So, kung gusto nyo lang kung meron lang movement, tsaka doon gagalaw, on nyo na lang. It's up to you po kung ano po yung gusto po nilang gawin. Okay? So, yan. Pag ganon, pag in-click nyo po yung left arrow, automatically mag-save na po yun. Yan. So, yun lang naman po. Meron tayong mga recording settings, alarm settings, yan. Pwede nyo na po yung i-navigate kung ano po yung mga gusto nyong i-set up. So, yun na naman po ang pag-setup ng ating CCTV camera. Okay? So, meron na po tayong iba't ibang mga troubleshooting guide. Paki-antabi na lang po sa mga susunod na video. Salamat!